Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 6, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Born of Water. Ano ang requirement para makapasok sa kaharian ng Diyos? And ang scripture po natin ngayong araw ay John chapter 3 verse 5. Sabi po dito, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." And sa Tagalog po, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." And ang teaching number 1 po natin ay, ito po ay 3 views of born of water. So, ang teaching number 1 po natin is, born of water refers to amniotic fluid. Ito po yung sa physical. And yung teaching number 2 po is, born of water refers water baptism. Ito po ay ritual. At yung teaching number 3, born of water refers to spiritual cleansing. Ito po ay spiritual. So, yung teaching number 1 po natin is ito po yung born of water refers to amniotic fluid, physical, na kapag po ay tayo po ay pinagbubuntis ng ating mga magulang sa tiyan po nila, is yung tawag po doon sa tubig na nakasama natin habang tayo ay pinagbubuntis ng ating mga magulang is amniotic fluid, na kapag po tayo, sa scripture nga na sinasabi natin na ang isang tao ay ipanganak ng tubig, na tayo po ay may tubig na kasama at ito po ay amniotic fluid na physically dapat nandun tayo na ipinanganak, dahil kung hindi ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. And teaching number 2, born of water refers to water baptism. Sabi naman po dito na yung ito naman po ay ritual, na kapag po tayo ay pag Christian po, binabaptismuhan or baptism sa tubig na nilulubog sa tubig o winiwisikan sa tubig, na ito po yung water baptism, na tayo po ay makakabilang na po sa ating kaharian ng Panginoong Diyos at magbabagong buhay na po tayo dahil nga po sa water baptism. Ito po ay ritual. And teaching number 3, born of water refers to spiritual cleansing. Sabi naman po dito na ito naman po ay spiritual cleansing, na pag tayo po ay andun sa tubig or nabaptismohan na po tayo, tapos may spiritual cleansing po na mangyayari, na parang nililinis po tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan at nababago po natin yung paniniwala natin dahil nga po nabago na po tayo, and mababago na rin po yung mga gawain natin dahil nga po tayo ay cleanse na po ng born of water. And application number 1, prepare yourself for baptism. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin, na handain po natin yung sarili natin for baptism, na ito po yung water baptism, na riritualan tayo para po sa ating bagong buhay at para po ay makabilang tayo sa ating Christian. And application number 2, ask God for forgiveness and cleansing. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na mag-ask po tayo sa ating Panginoong Diyos para sa ating kapatawaran at para po ma-cleanse niya po tayo spiritually. Ito po yung born of water refers to spiritually cleansing. And application number 3, offer yourself as a clean instrument for God. Pag tayo po ay gawa na natin yung 3 views of born of water, isa na po tayo na makakapasok sa kaharian ng Diyos, na i-offer po natin yung sarili natin, apply po natin sa sarili natin, na i-offer natin yung sarili natin sa lahat, na tayo po ay instrument na malinis or clean
na instrument ng ating Panginoong Diyos dito sa ating lupa. And discussion, what bad habit, attitude, mindset, or behavior do you need to let go of in order to become a clean instrument of God? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, yung mga bad habit, attitude, mindset, or behavior na dapat ko ma-let go is yung mga makamundong gawain na hindi nagpapakita ng instrument ako or naklin na ako ng ating Panginoong Diyos, na dapat baguhin natin ito dahil nga po in order to maklin tayo or maging clean instrument tayo ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.